Hello grade 11 students. Today we will be talking about on how to write your chapter 4 in Practical Research 1 with the title Drawing the Conclusions. At the end of the lesson, you will be able to draw the chapter 4 of your qualitative research that includes the summary of findings, conclusions, and recommendations. Let's begin with the summary of findings. It serves as a brief restatement of the components of the research paper. Here is an example. Sa paggawa ng summary of findings, kailangan kapareho lang siya ng bilang ng number of tables nyo sa chapter 3. Dito nga ay pagsasama-samahin nyo lamang ang may pinakamaraming sagot sa bawat table. Kaya kung mapapansin nyo, ang beginning ng sentences ng summary of findings ay most of the respondents answered. Hope you got that. Now let's proceed with the conclusion. It contains insights drawn from the findings of each problem, which answers the questions presented at the beginning of the research paper. Meron akong tip kung paano isulat ang conclusion. Una, kailangan mag-state ka ng paragraph kung bakit nyo nga ba pinili ang research study na ito. At pangalawa, magkakaroon na kayo ng numbering. Sa bawat number na yon, kailangan ay nakabase yon sa statement of the problem. Ibig sabihin, sa conclusion, sinasagot natin ang mga tanong na galing sa statement of the problem or sa SOP. Here is an example ng panimula ng conclusion. Nagsulat sila ng isang paragraph about bakit nga ba ito yung study na kanilang pinag-aralan. Sa pangalawang paragraph ay nagsimula na yung numbering. May number 1 na tayo dito. Ibig sabihin, ito na yung sagot sa SOP number 1 nila. Medyo mahaba ito dahil ang SOP number 1 nila ay may nakalagay na in terms of. Ibig sabihin, lahat ng mga variables ay sinasagot na din dito. Ito naman ang kanilang conclusion number 2 at 3 na nakabase naman sa pagsagot ng question 2 at 3 sa kanilang SOP. Huwag kayong malilito sa pinagkaiba ng summary of findings at ng conclusion. Tandaan, ang summary of findings ay buod lamang nang nadiscover yung mga sagot mula sa mga participants. Samantalang ang conclusion ay ang inyong interpretasyon sa summary of findings na sumasagot sa inyong statement of the problem. I hope that is clear. Last but not the least is the recommendations. It is a suggestion that improves the study for future research to be conducted in the field. Ang recommendations ay nakabase sa summary of findings at sa conclusions. Ibig sabihin, dito ilalagay ang mga solusyon sa problemang nahanap at kung ano pa ang pwedeng improve sa research study na ito sa hinaharap. Tip sa pagsulat ng recommendations, huwag masyadong pakhabain bawat isang recommendation at make sure na klaro ito at kayang gawin. Thank you so much and I hope that you can get useful knowledge from this presentation. Good luck!